So mga bagay na hindi mo dapat gawin sa inyong relasyon kung ayaw mong pagsisihan ito habang buhay. Mga kamamay, medyo mabigat itong usapin na to. Kung kayo man ay baguhan pa lang pagdating sa mundo ng pag-ibig, kung kayo man is natatakot pumasok sa mundo ng pag-ibig, lagi niyo po sanang tatandaan muna to. Kasi kapag hindi niyo po alam yung mga basics na ganito, baka kasi mamaya yung tukso lumapit sa inyo, baka po kasi mamaya yung mga maling mga practices pagdating sa pag-ibig lumapit sa inyo, maganda na po yung malinaw. Actually, hindi ito na pag-uusapan. Okay? Hindi ito nasasabi na i-open up ng mag-asawa o mag-jowa o kung ano pa man sa isang relasyon. So, bago pa po ito mangyari, bago pa man ito lumapit sa inyo, maganda na po yung alam po ninyo. Kasi po kadalasan ito yung nagiging problema kung bakit nagkakaroon ng pagkakalabuan, nagkakaroon ng hiwalayan. Kasi hindi po nila alam na mali pala to. Okay, actually, malalaki na kayo eh. Dapat hindi ko na nga ito pinapaalala eh. Dapat alam nyo na mali ito, na hindi tama to. Pero sige, sa video ito mga kamamay, sasabihin ko ulit at ipaliliwanag sa inyo yung mga bagay na hindi mo dapat gawin sa inyong relasyon kung ayaw mo na magsisi o pagsisihan ito habang buhay. So mga kamamay isa lang palaging aking hinihiling, if ever na nagugustuhan niyo po yung mga love advice, kung nakaka-relate kayo. Okay, taas naman ang kamay dyan ng mga nakaka-relate, mga palagi nanonood sa akin, mag-comment naman kayo sa baba. Okay? So, maraming salamat. So, kung napindot nyo na po yung mga buttons na yan, nag-subscribe kayo, nag-like kayo, nag-comment kayo, maraming salamat. At simulan na po natin ang ating topic ngayong araw na to. So, ano nga ba yung mga bagay na huwag mong gagawin sa inyong relasyon kung ayaw mong magsisi habang panahon o habang buhay? So, number 1. Yung pagiging hindi mo tapat. Ito mga kamamay, dapat kasi alam nyo to eh. Kahit anong mangyari mga kamamay, maging tapat kayo. Simula na kayo pumasok sa isang relasyon, dapat yan ang pinakababaon ninyo. Yung pagiging tapat. Lahat kasi ng bagay magiging maayos kung magiging tapat lang kayo. Diyan nagsisimula ang lahat. Pag hindi kayo naging tapat, diyan nagsisimula ang problema. At pag naging tapat kayo, diyan din nagsisimula ang solusyon. Kamamay, anong ibig mong sabihin? Napakalalim naman yata niyan Ang ibig ko lang sabihin dito mga kamamay, kung ano man ang mangyari sa inyong relasyon, magtapat ka. Halimbawa, merong isang lalaking pumoporma sa iyo. Guwapo, macho, o kung ano pa man. Pero kayo ay nasa relasyon na. Maging tapat ka. Babe, may naliligaw sa akin. Kaso hindi naman ako interesado eh. So makakapag-share ka ng idea mo. At least malalaman ng partner mo, ganun ba? Sige, ganito ang gawin mo. Dapat hindi ka ganyan. Huwag mo siyang tingnan, huwag mo siyang pansinin. O kaya naman, umuwi ka na agad ng trabaho. Hindi na yung nasama ka pa sa kani-kanino, kaya siguro nakaka-interest sa'yo eh. So mabibigyan ka ng hakbang, mabibigyan ka ng guide, mabibigyan ka ng advice. Pero kung hindi ka naging tapat, problema na nga eh. Huwag mong seryosohin o huwag mong sarilinin. Kasi may asawa ka eh. May partner ka eh. Kaya nga kayo ay naging mag-asawa. Kaya nga kayo ay naging mag-partner para kung anong problema, maayos ninyo. Hindi yung maglilihim ka. Ang nangyayari na dapat sa asawa mo sabihin, sa ibang tao mo sinasabi. Sino ba dito yung kakampi mo? Sino ba dito yung mahal mo? Ang nangyayari, siya yung stranger eh. Yung asawa mo nagiging stranger. Tapos yung ibang mga tao walang pakialam sa'yo, sila yung sinasabihan mo ng sikreto. Iniisip mo na baka magalit yung asawa mo? Iniisip mo na baka kung anong isipin sa'yo ng asawa mo? Ano ba namang klaseng pag-iisip yan, mga kamamay? Nagmamahal ba kayo? Nag-iisip ba kayo? Sabi ko nga sa inyo mga kamamay, maging tapat lang kayo, magiging maayos lahat. At handa kang tanggapin ng partner mo kung ano pa man. Basta maging tapat ka lang. Kaya nga mag-asawa kayo eh. Yan yung inyong sinumpaan, di ba? Magiging tapat ka sa lahat ng oras. Pero bakit nung kaurasan na hindi ka naging tapat? Mahal mo ba talaga ang asawa mo? O sinabi mo lang na mahal mo pero hindi mo pinapatunayan. Masakit yan para sa isang asawa. Masakit yan para sa partner mo. Kaya please, maging tapat kayo. Kasi pagsisisihan nyo yun habang buhay kung hindi kayo magiging tapat. Meron na palang problema, hindi kayo naging tapat, nagtitiisan pa kayo. Di ba? Hindi mo pala mahal yung asawa mo, nagtitiisan lang kayo. So, diyan kayo palalayain ng inyong mga sarili-sarili. Diyan kayo magiging masaya sa pagiging tapat ninyo.
Kung may problema, sabihin ninyo para masolusyonan. Kung may problema, okay, huwag kayong mahihiya, huwag kayong matatakot, asawa nyo yan. Kaya kayong tanggapin ng mga yan kahit ano pa man. Basta, simulat siya Paul, maging tapat kayo para yung problema hindi lumalaki. Kasi mas mahirap solusyonan. Pag ang isang problema ay malaki na at hindi kayo nagtapat, diyan kayo hindi tatanggapin ng isang lalaki. Diyan kayo tatanggapin ng inyong mga partner. Tandaan nyo yan, diyan kayo hindi tatanggapin ng inyong mga partner kapag nagsinungaling kayo at huli na ang lahat ng sinabi ninyo. Diyan kayo makakasakit ng sobra. Diyan kayo hindi matatanggap. Kaya please, kung ayaw nyong mag-isa sa bandang huli, maiwanan, pagpalit sa iba, maging tapat kayo. Okay? So next, yung pagiging hindi marunong makinig. Yan mga kamamaya, bilang isang partner o bilang isang asawa, kailangan nyo pong makinig. Kailangan nyo magpasakop. Hindi yung meron kayong kakaibang pag-iisip. Sinabi na sa inyo na hindi dapat, patuloy pa rin kayo. Nasabi na sa inyo na hindi dapat gawin, dire-diretso pa rin kayo. Ano ba naman kayo? Nag-asawa kayo pero hindi kayo marunong makinig. Dapat sila yung pinakikinggan ninyo eh. Mga lalaki sila, saka lang kayo gagawa ng ibang bagay kung hindi na nasa ayos ang sinasabi, ang ginagawa ng isang lalaki. Pero kung ayos naman, maliwanag ang instruction, maayos ang pag-iisip, maganda ang plano, sundin po ninyo. Kaya madalas sa mag-asawa, sa magjowa, yung pag-aaway, paghihiwalayan, kasi ayaw magpasakop ng babae. Marunong pa siya sa marunong eh. Kung gusto mong ikaw rin yung masunod sa inyong relasyon, dapat hindi ka muna nag-asawa. Mga kamamay, mga babae kayo eh. Dapat kayo yung nagpapasakop. Dapat marunong kayong lumagay ng inyong mga desisyon sa buhay. May asawa na kayo eh, may partner na kayo eh. Kasama yan sa inyong sinumpaan. Dapat nagpapasakop kayo. Hindi yung magkaiba kayo ng pananaw. Hindi yung magkaiba kayo ng opinyon. Lagi nyo munang pakikinggan yung inyong mga partner na lalaki. Ganyan talaga eh. Yan ang nakasaad sa Biblia eh. Dapat magpasakop kayo. Dapat marunong kayong sumunod, makinig, para hindi kayo nagtatalo, para hindi kayo nag-aaway. Sa ganyang paraan mga kamamay, may iwasan yung problema, may iwasan yung pagtatalo. At sa mga bagay, kung halimbawa kabaliktaran ang gagawin ninyo, meron kayong sariling mundo, meron kayong sariling paniniwala na kabaliktaran sa kanyang mga sinasabi, malamang sa malamang, pagsisisihan nyo yun habang buhay. Pagsisisihan nyo yun habang buhay, sigurado ako mga kamamay. Kaya please, hanggat maaga, dapat marunong po kayong makinig. Alright? So next, yung ipagpalit ang inyong relasyon sa panandaliang tukso. Mga kamamay, ito palagi. Sigurado ako alam nyo na po kung anong ibig kong sabihin dito. Ngunit ko na sana itong ipaliwanag. Yung tipong titikim kayo ng iba, papasok kayo sa relasyon ng may relasyon, dahil lang natukso ka, nagwapuhan ka, napugian ka, namatsyuhan ka, naakit ka, na-attract ka, para lang para lang magkaroon ng one night stand. Sige nga, ano ba yung luha o ano ba ang sakit na mararamdaman ng partner mo kapag ginawa mo yan, kahit lihim? Kung gusto mong gawin yan, dapat nakipag-break ka muna. Dapat nakipaghiwalay ka muna. Mas maiintindihan ng lalaki yun. Mas kaya pa niyang tanggapin yun. Pero yung gagawin mo na makikiapid ka, makikialam ka sa buhay ng may buhay, makikihati ka sa asawa ng may asawa, o jowa ng may jowa, nag-iisip ba kayo? Di ba? Nag-iisip, nagmamahal ba talaga kayo? Ba't niya gagawa niyo pang attract sa iba? Bawal yun, di ba? Bawal yun. Kaya please, kung ano man, kung mahal niyo ang mga partner ninyo, sabihin po ninyo. Sabihin mo, babe, na-attract ako. Break muna tayo. Pwede yun. O pag sinabi ng lalaki, sige, break na talaga tayo. Huwag ka lang bumalik sa akin. Kasi na-attract ka pa sa iba eh. At least, maliwanag. Hindi ka nakasakit, hindi ka nakagawa ng mali. Ginawa mo lang yung tama. Walang problema yun. Kaya please, mga kamamay, hanggat maaari. Okay? Huwag na huwag kang matutokso. Huwag na huwag kang gagawa ng panandaliang saya kapalit ng napakalaking desisyon o napakalaking sakit sa inyong mga partner. Kung ayaw niyo pagsisihan ito habang buhay. Huwag kayo magpapakatokso. Kung kayo may problemang mag-asawa, pag-usapan. Hindi yung hinahanap mo sa iba. Kasi yung tokso nandyan lang yan sa tabi-tabi.
kailangan mo yung labanan. Kasi sasabihin ko sa inyo, napakalaking problema niyan pag nagkataon. Maaari kayong maiwanan at maaari niyo yung pagsisihan habang buhay. So next, yung tipong gusto mo, ikaw lagi ang tama. Kalimitan ng mga kababaihan, ganito na rin ngayon eh. Gusto mo lagi ikaw nasa tama. Kahit mali ka na, gusto mo ikaw nasa tama. At ganyan kayo. Dapat marunong kayong umanalyze ng sitwasyon eh. Kung alam yung mali, bakit hindi kayo tumiklop? Kung alam yung mali, bakit hindi kayo bumaba? Nandiyan pa rin kasi yung pride ninyo eh. Anong gusto nyo? Kayong pakinggan kahit mali? Hindi dahil kayo yung mas matanda sa inyong relasyon, kayo yung dapat nasusunod lagi. Isipin nyo kung sino yung tama, sino yung mali. Paliwanag yung maayos, hindi yung ganyan. Okay? Sa maayos na usapan mga kamamay, napag-uusapan yung mga ganyang klase ng problema. Hindi nyo kailangang itaas. O kung sino mang mas dominante sa inyo, dapat siya yung masusunod. Hindi dapat ganun. Kung sino yung nasa tama, siya dapat yung sinusunod. Kung sino yung mali, dapat siya yung bumababa. Hindi pride ang pinapairal sa isang relasyon. At pag pride ang pinairal, sira ang relasyon. Pagsisisihan nyo pareho ang inyong mga desisyon sa buhay. Lalo na yung nasa mali. Okay? Kaya please mga kamamay, huwag kayo palagi ang tama kung kayo ay nasa mali. Lalo na kayong mga girls. Okay? Lalo na kayo kung kayo man is kumikita ng mas malaki kaysa sa lalaki. Huwag kayong magiging mapagmataas. Pera lang yan. Kailangan na doon pa rin ang respeto, ang pagmamahal. At syempre, yung pagiging gusto nyo, lagi kayong tama, huwag pa iiralin. Para magkaroon kayo ng maayos na pagpapasunuran, kailangan po maliwanag ang inyong isipan. Okay? So, yun lang muna sa ngayon mga kamamayang ilang mga bagay na kailangan nyo pong gawin upang sa ganon ay hindi nyo po pagsisihan. Okay? Ang inyong mga desisyon na gagawin. Para sa ganon, mas maging mahaba ang inyong relasyon, maging maayos ang inyong samahan, at mas maging masaya kayo. So, for more video and love advice na kagaya nito mga kamamay, huwag niyo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin sa ibaba. Para sa ganun, next video kayo naman ang ating may shoutout at syempre may featured na rin ang inyong mga sitwasyon. Muli, hanggang dito na lang muna. See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.